Hi classmates! Welcome to another Excel Made Easy tutorial. So, nung nakaraang video pinag-aralan natin ay sum if. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung sum ifs. So basically, simple lang naman yung pinagkaiba ng dalawang function. Ano lang siya, parang singular and plural. So si sum if, siya singular kasi isang criteria lang yung hinahanapan natin ng uh, total value. Whereas si sum ifs, gumagamit tayo ng multiple criteria. So, ano ba yung syntax ni sum ifs? So, kung titignan natin dito, ayan, equals sum ifs, pangalan ng function, open parenthesis, sum range yung column kung saan mo kukunin yung ito-total mong values. Criteria range 1, kung nasan yung kung saan yung column kung saan mo makikita yung una mong criteria. Criteria 1, yun yung i-specify mong unang criteria mo na gusto mong hanapan ng total. Then, criteria range 2, yun naman yung pangalawang column kung saan makikita mo yung pangalawa mong criteria. Tapos yung criteria 2 mo, yung susunod mong criteria. So, basically, etong sum ifs, ano siya, parang kukunin mo yung total value based dun sa halimbawa total ng ganitong amount, tapos i-consider mo pa yung subclass niya, parang ganun. So, para mas ma-figure out natin or mas maintindihan natin, let's check this example. So, yan, halimbawa, delete lang natin muna to ha. Gusto kong kunin yung total ng per status nung isang per customer service representative. So halimbawa yan, magkano yung total ng credit amount na under approved status para kay Kalen? Magkano naman yung under review pa or rejected pa under sa pangalan niya? So yan, pwede nating palit-palitan yung ano dito, yung customer service representative kung sino yung gusto nating kuwanan. Ano ba? Si Ryuji, yan. Si Tyne. Sige, si Tyne na lang. Kunin natin yung total credit amount na under approved status, under review, at saka rejected para kay Tyne. So, yan. Paano natin siya gagawin? Ganito lang. Sum if equals. So, dito tayo sa may sum ifs, open parenthesis, specify natin yung sum range kung saan natin makikita, yung column kung saan natin makikita yung ito total natin na value. So again, ilak natin yung yung reference natin, comma, next natin is yung criteria range. So sabi natin, gusto natin makita yung kay Tyne lang muna. So nasaan bang column yung criteria 1 natin na si Tyne? Nasa customer service representative na column. Yan. Tapos lock lang din ulit natin. Then, comma. Tapos specify natin yung una nating criteria, which is si Tyne, yung first customer representative natin. So again, hindi natin ilalock yung criteria natin kasi gusto nga natin i-copy. Pag kinopy natin yung formula, gusto natin mag-move, mag-adapt yung criteria natin dun sa direction ng kung paano natin kinopy yung formula. Kama, yung criteria range 2 natin is yung status. Criteria range 2, status. So, saan natin makikita tong status? Sa status column. Lock lang natin ulit. Then, kama, yung status na natin. So, again, wag natin i-lock. Close parenthesis. Then, hit enter. So, yan. Tapos, copy lang din ulit natin pababa. Control-Alt-V para sa shortcut ng paste special window. Tapos, piliin natin yung formulas, then click OK. So, yan. So, in this way, mas madali nating nakuha yung, mas madali nating na-summarize yung value ng credit amount per customer representative Tyne and identified or classified into different status. Magkano yung total per status under Tyne. So,
Ayun. So, kung gusto nating i-check, halimbawa, sige, manually na lang natin siyang i-filter. So, filter natin kay Tyne. Para lang ma-check natin. By the way, para mas mabilis, lagyan natin dito ng ng subtotal. Para makita natin yung visible, yung total ng visible cells lang. Subtotal 9 is yung range natin. Stop na. Yan. So, subtotal. So, halimbawa, kunin natin yung kay Tyne. Tapos, magkano lang yung una approve? I-check natin kung tama. So, ayan, makita natin dito, ang total ng approved status ng credit amount under Tyne is 4,756,075, which is tama dun sa nakuha ng sum ifs na formula natin. Next, yung rejected naman, 4665940. Ayan, 4665940. Then, yung under review, 12,415,606. Ayan, so, nakita natin as per checking, pareho, nagwo-work ng maayos yung sum ifs formula. So, kinukuha niya, tinototal niya yung value per two different criteria. Yung first criteria natin is yung customer representative. Yung second criteria natin is yung status for that customer representative. So, ayun, di ba madali lang, classmates? So, I hope marami kayong ulit natutunan sa video na to. And hanggang sa susunod na mga tutorials natin. Bye-bye!